Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Noong nakaraang taon, may ibinahagi sa akin ang isang malapit na kaibigan ng aming pamilya sa Cebu na labis kong ikinalungkot. Sabi niya, natatakot akong matulog dahil alam kong magigising ako ng 2:00 ng madaling araw. Tapos, 4:00 na naman. Pagod na ako bago pa man sumikat ang araw. At ilang buwan lang ang nakalipas. Halos pareho rin ang sinabi ng isang matandang tiyuhin sa Iloilo na nagigising sa kalagitnaan ng gabi, nananakit ang mga binti, hindi mapakali ang isip, at ang mga umaga ay hindi na nagdudulot ng sigla. Ang mga kwentong tulad nito ay napakadalas nating marinig. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda, isang bagay na kailangan nilang tiisin ng tahimik. Ngunit paano kung ang tunay na sagot ay hindi komplikado? Paano kung ang isang maliit at natural na gawain bago matulog ay maaaring magpagaan ng inyong gabi at magpasigla ng inyong umaga? Sa loob ng maraming siglo, ang castor oil ay ginagamit na sa mga tahanan sa kanluran at maging sa mga pamilyang Pilipino, hindi lamang bilang lunas sa hirap sa pagdumi, kundi bilang isang healing oil para sa balat, mga kasukasuan, at pangkalahatang kalusugan. Ipinapakita ngayon ng modernong agham na ang mismong langis na ito, kapag ipinahid sa gabi, ay maaaring magpakalma ng pamamaga, magpabuti ng sirkulasyon, at suportahan pa nga ang mas mahimbing na pagtulog. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang castor oil bago matulog at ang mga kamangha-manghang benepisyo na maidudulot nito sa inyong katawan. Mga benepisyong mula sa inyong balat hanggang sa inyong immune system, mula sa inyong panunaw hanggang sa inyong kapayapaan ng isip. Bago tayo magsimula, nais ko sanang marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabik na sabik akong makita ang inyong mga sagot. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang subscribe button. Kung hindi naman, i-like nyo na lang. Malaking tulong po ito sa paglago ng channel na ito. Sa loob ng libu-libong taon, ang castor oil ay may tahimik na reputasyon. Ibinubulong sa mga palasyo ng hari at maging sa mga kusina ng pamilya. Sa sinaunang Ehipto, sinasabing ipinapahid ito ng mga reyna sa kanilang balat, sa paniniwalang pinapanatili nitong bata ang kanilang mukha at malakas ang kanilang katawan. Sa India, ginamit ito ng mga manggagamot ng Ayurveda upang maibsan ang sakit, pag-inhawahin ang panunaw, at linisin ang katawan mula sa mga nakatagong lason. Ang kwento ng langis na ito ay tumatawid sa panahon at mga hangganan na nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay madalas na matatagpuan sa mga pinakasimpleng lunas. Maaaring matandaan ng mga nakatatanda sa Pilipinas ang castor oil bilang yung malapot na likido na laging nasa kabinet ng gamot ng kanilang mga magulang na kadalasang ginagamit bilang pampurga. Ang ilan ay nangingilabot sa alaala, habang ang iba naman ay naaalala ito bilang gamot sa lahat ng problema sa tiyan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan noon ay sa loob ng hamak na langis na ito ay mayroong komplikadong halo ng mga healing compounds tulad ng ricinoleic acid, mga kapaki-pakinabang na fatty acids, at vitamin E na ngayon ay kinukumpirma ng agham na mayroong mga epektong anti-inflammatory, moisturizing, at sumusuporta sa sirkulasyon. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Para sa mga senior sa Pilipinas, ang castor oil ay parang natural na multivitamin ng kalikasan, pero hindi ito iniinom, bagkus ay dahan-dahang sinisipsip
ng inyong balat. At para sa ating mga lolo at lola, ito ay parang isang tasang salabat. Bawat sangkap ay tila maliit, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang mabisang timpla na nagpapalakas, nagpapaginhawa, at nagpapanumbalik ng balanse. Ang mga paghahambing na ito ay hindi lamang patula. Tinutulungan tayo nitong maunawaan kung bakit mahalaga pa rin ang langis na ito ngayon sa isang mundo ng modernong medisina at walang katapusang mga suplemento. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na dumarami ang mga pasanin. Maaaring maramdaman ninyo ang panunuyo ng inyong balat, pananakit ng kasukasuan, o pagkaputol ng inyong tulog sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring isipin ninyo kung ito ba ay tadhana na lamang, isa pang yugto ng buhay na dapat ninyong tanggapin. Ngunit ang totoo, habang ang pagtanda ay hindi mapipigilan, maaari itong pag-inhawain. Ang castor oil ay hindi isang himala, ngunit ito ay isang banayad na kasangkapan, isa na napatunayan na ng panahon at ngayon ay may selyo na ng modernong agham. Kaya narito ang isang simpleng payo. Huwag basta-basta isantabi ang mga lumang remedyo. Minsan, ang pinakamagandang hakbang pasulong ay matatagpuan sa isang bagay na pinagkatiwalaan ng ating mga lolo't lola. At sa pamamagitan ng pagdadala ng castor oil sa inyong panggabing gawain sa isang ligtas at maingat na paraan, maaaring matuklasan ninyo hindi lamang ang pagpapanatili ng kalusugan, kundi ang muling pagbabalik ng kaunting pag-asa na naaalala pa ng inyong katawan kung paano maghilom. Habang tayo ay tumatanda, minsan ay higit pa sa ating mga taon ang ipinapakita ng salamin. Ipinapakita nito ang tahimik na kwento ng panahon na nakasulat sa ating balat. Maraming mga senior sa Pilipinas ang nag-aalala sa lumalalim na mga linya sa paligid ng mga mata, mga tuyong bahagi na lumalala tuwing malamig ang panahon, o ang pagod na itsura na tila walang anumang cream ang makatanggal. Ang iba naman ay nababahala sa pangungulimlim ng balat dahil sa alikabok at polusyon, pamumula mula sa pamamaga, at ang pagnanais na magkaroon ng balat na malinis, maliwanag, at buhay na buhay. Hindi lamang ito usapin ng itsura. May dala itong emosyonal na bigat na bumubulong sa atin na maaaring nawawalan na tayo ng kontrol sa ating sariling katawan. Dito nagsisimulang magningning ang castor oil. Puno ito ng ricinoleic acid at linoleic acid na gumagana tulad ng isang banayad na repair kit para sa inyong balat. Ang mga fatty acid na ito ay tumutulong na i-lock ang mahalagang moisture, pakalmahin ang nakatagong pamamaga, at muling buuin ang harang ng balat upang maipagtanggol nito ang sarili laban sa kapaligiran. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Molecules ay nagkumpirma na ang mga langis na mayaman sa mga compound na ito ay nagpapalakas sa natural na panangga ng balat na nagpapabuti sa pagiging nababanat at hydration nito. Para sa isang nakatatanda, nangangahulugan iyon ng mas kaunting bitak sa tuyong hangin, mas kaunting iritasyon mula sa polusyon sa syudad, at isang mas malusog at makinis na kutis na parang naaalala muli ng inyong balat kung paano huminga. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Ang paggamit ng castor oil ay parang paglalagay ng isang natural na night cream, ngunit walang mabibigat na kemikal o mahabang listahan ng sangkap. Para sa ilan, ito ay parang pagbabalik sa mga langis na pangmasahe na dating ginagamit sa inyo ng inyong ina noong bata pa kayo. Nakakaginhawa, nagbibigay proteksyon, at lubos na nakapagpapalusog.
Ang mga simpleng paghahambing na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang langis na ito ay hindi isang luho, kundi isang kasangkapan na nag-uugnay sa karunungan ng nakaraan at sa agham ng kasalukuyan. Narito kung paano ninyo ito magagamit ng ligtas. Gabi-gabi, pagkatapos maghilamos, maglagay lamang ng ilang patak ng purong cold-pressed castor oil. Dahan-dahang imasahe ng pabilog na nakatuon sa mga bahaging tuyo o naninikip, ngunit iwasan ang maselang balat sa paligid ng mga mata. Hindi ninyo kailangan ng marami, isang manipis na layer lamang ay sapat na para hayaang gumana ang langis ng dahan-dahan sa buong gabi. Pagsapit ng umaga, maaaring mas malambot na ang inyong balat, hindi gaanong iritado, at mas malakas laban sa mga hamon ng araw. Kaya't bagamat maaaring mag-iwan ng marka ang pagtanda, hindi ito nangangahulugan ng pagsuko. Sa tiyaga, pagiging tuloy-tuloy, at kaunting dampi ng sinaunang langis na ito, maaari ninyong ipaalala sa inyong balat at sa inyong sarili na posible pa rin ang paghilom at ang kagandahan ay maaaring manatiling tahimik na matatag sa anumang edad. Para sa maraming nakatatanda, ang salamin ay nagsasabi ng kwento hindi lamang ng mga kulubot o pagod na mga mata, kundi ng pagnipis ng buhok na parang pagkawala ng pagkakakilanlan. Maraming kababibe, tawangan bababaihan pagkatapos ng menopause, ang madalas na nakakakita ng mas mabilis na paglalagas ng buhok na nagiging sanhi ng pagnipis at panunuyo nito, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng paggamit ng kemikal na pangkulay o styling. Para naman sa iba, ang mainit at maalinsangang panahon ay nagpapahina sa mga ugat ng buhok, nagiging karaniwan ang balakubak at ang dating makapal na buhok o nagniningning na hairline ay nagsisimulang magmukhang marupok. Ang mga pagbabagong ito ay may dalang tahimik na emosyon, pag-aalala, pagkadismaya, at minsan ay pakiramdam na higit pa sa nararapat ang kinuha ng edad. Gayunpaman, ang agham ay nag-aalok ng isang banayad na landas. Ang castor oil ay mayaman sa omega-9 fatty acids na nagpapalusog sa anit at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mga follicle. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan na ang mga natutulog na ugat ay maaaring magising habang ang mga kasalukuyang hibla ay lumalakas at hindi madaling maputol. Ipinaliwanag ito ng mga dermatologist na parang pagdidilig sa isang napabayaang halaman. Ang tamang sustansya at tuloy-tuloy na daloy ay nagpapasigla sa kung ano ang dating mukhang mahina. Ang mga praktikal na gawi ay ginagawang kapaki-pakinabang ang kaalamang ito. Maraming senior ang naghahalo ng castor oil sa mas magaan na langis tulad ng jojoba o olive oil upang mas madali itong ikalat at hindi gaanong malagkit. Sa Pilipinas, kung saan ang langis ng niyog at amla ay bahagi na ng tradisyon, ang paghahalo ng castor oil sa gawaing iyon ay natural at pamilyar. Ilang patak lamang na iminamasahe sa anit isang beses o 2 beses sa isang linggo ay maaaring magbigay ng tuloy-tuloy na pangangalaga na kailangan ng buhok sa yugtong ito ng buhay. Naaalala ko ang isang dermatologo sa Makati na nagpayo sa isang matandang pasyente na simulan ang eksaktong gawaing ito. Nawawalan na siya ng kumpiyansa dahil puno ng mga putol na hibla ang kanyang suklay tuwing umaga. Sa loob ng ilang buwan, hindi lamang bumagal ang paglalagas, kundi ang buhok na natira ay mas naging makintab at buhay na buhay. Isang katulad na kwento ang nagmula sa isang lola sa vegan
na nagsimulang magdagdag ng castor oil sa kanyang masahe gamit ang langis ng niyog. Ang kanyang apo ay natawa na lang at nagsabing, mas makapal pa ang tirintas ni Lola kaysa sa akin ngayon. Kaya, bagamat maaaring pagnipisin ng edad ang ating buhok, hindi nito kailangang burahin ang ating sigla. Sa tiyaga, banayad na gawain at kaunting dampi ng sinaunang langis na ito, maaaring muling matuklasan ng mga senyor hindi lamang ang mas matibay na buhok, kundi pati na rin ang panibagong kumpiyansa na tahimik na bumubulong, ako pa rin ito. Sa loob ng maraming henerasyon, ang castor oil ay tahimik na kilala bilang katulong para sa mga problemadong tiyan. Noong ika-19 na siglo, halos bawat kabahayan ay mayroon nito sa kanilang kabinet ng gamot na madalas ibinibigay ng mga ina at lola bilang natural na pampurga kapag bumabagal ang pagdumi. Sa India, binabanggit ito ng Ayurveda bilang higit pa sa isang pampurga. Ito ay isang halamang gamot na panlinis na ginagamit upang alisin ang init, ilabas ang mga lason, at ibalik ang balanses sa loob ng katawan. Maaaring tila malayo na ang mga tradisyong ito, ngunit ang mga pangangailangang tinutugunan nila ay totoo pa rin para sa mga nakatatanda ngayon. Habang tumatanda ang katawan, madalas bumabagal ang panunaw. Ang mga pagkaing dati ay walang problema, ngayon ay nananatili sa tiyan, nag-iiwan ng kabigatan, paglaki ng tiyan, at kung minsan ay masakit na hirap sa pagdumi sa gabi. Ang discomfort na ito ay maaari pa ngang magdulot ng madalas na pagpunta sa banyo dahil sa pagdiin ng tiyan sa pantog at nakakaistorbo sa pagtulog. Maraming senyor ang tahimik na tinatanggap ang siklong ito, iniisip na isa lamang itong pasanin ng pagtanda. Ngunit, hindi kailangang maging ganoon. Ipinaliliwanag ng agham kung paano gumagana ang castor oil. Kapag nasa loob na ng small intestine, pinasisigla nito ang paglabas ng prostaglandins, mga natural na kemikal na nag-uudyok sa mga kalamnan ng bituka na kumilos. Ang banayad na tulak na ito ay tumutulong sa pagkain at dumi na gumalaw ng mas maayos, na nag-aalok ng ginhawa ng walang matatapang na kemikal. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang castor oil ay mabisa at tulad ng anumang gamot, dapat itong gamitin ng may pag-iingat. Inirerekomenda ng mga eksperto ang napakaliit na dosis lamang, hindi dapat araw-araw, at laging may gabay ng doktor kung mayroon kayong ibang kondisyong pangkalusugan. Ibinahagi ng isang matandang babae sa Batangas kung paano niya naaalala ang kanyang lola na nagbibigay ng isang kutsarang castor oil para linisin ang sistema. Makalipas ang ilang dekada, nalaman niya na ang isang napakaliit na halaga na iniinom paminsan-minsan at may pahintulot ng kanyang doktor ay nakatulong sa kanyang hirap sa pagdumi at nagbigay sa kanya ng mas payapang gabi. Sa Pampanga, isang matandang lalaki ang naglarawan kung paano niya ginagamit ang castor oil sa maligamgam na gatas isang beses sa isang buwan bilang bahagi ng kanyang Ayurvedic routine na nagsasabing mas magaan at mas masigla ang kanyang pakiramdam kinabukasan. Ang mensahe dito ay huwag katakutan ang inyong panunaw o magdusa ng tahimik. Sa ligtas na paggamit, ang castor oil ay maaaring magbigay ng banayad na ginhawa, bawasan ang discomfort sa gabi, at payagan ang katawan na magpahinga ng mas payapa. Maaaring baguhin ng pagtanda kung paano gumagana ang inyong tiyan, ngunit mayroon pa rin kayong mga kasangkapan para gabayan ito, at ang kaalamang iyon pa lamang ay maaaring magdulot ng ginhawa at pag-asa. Para sa mga nakatatanda,
Iilan lamang ang mga bagay na kasing nakapanghihina ng loob tulad ng paghiga sa gabi para lamang magising ng paulit-ulit bago mag-umaga. Ang putol-putol na tulog ay hindi lamang isang abala. Pinapahina nito ang memorya, pinabababa ang enerhiya, at tahimik na sinisira ang kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Maraming senior saan man sa Pilipinas ang nagsasabi ng parehong pagkadismaya, mga gabing hindi mapakali, mabibigat na umaga, at ang tahimik na takot na baka hindi na bumalik ang mahimbing na tulog. Nag-aalok ang castor oil ng isang nakakagulat na banayad na tulong sa problemang ito. Kapag iminasahe sa noo, ibabang bahagi ng tiyan o maging sa talampakan, nagbibigay ito ng senyales sa katawan na mag-relax. Naniniwala ang mga siyentipiko na isa sa mga natural na compound nito, ang andesylenic acid, ay may papel sa pagpapakalma ng nervous system at paghahanda sa utak para sa mas malalim na pahinga. Hindi ito isang sleeping pill. Ito ay mas katulad ng isang tahimik na paalala sa katawan na tapos na ang araw at ligtas ng magpahinga. Ibinahagi ng isang 70 taong gulang na Ginoo mula sa Baguio na ang panggabing masahe sa paa gamit ang castor oil ay nakabawas sa kanyang tensyon at nakatulong sa kanya na mas mabilis makatulog. Sa halip na magising ng 3 o 4 na beses, nagsimula siyang matulog ng mas mahabang oras at mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga. Sa Davao, isang matandang babae ang naglarawan kung paano niya pinapainit ang langis at naglalagay ng malambot na kompres sa kanyang ibabang tiyan bago matulog. Napansin niya na mas kaunti ang biglaang pagpunta niya sa banyo sa gabi. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagising siyang sariwa sa halip na pagod. Mahalagang linawin, hindi pinapalitan ng castor oil ang medikal na pangangalaga. Kung nagpapatuloy ang mga problema sa pag-ihi o malubhang insomnia, mahalaga ang gabay ng doktor. Ngunit, para sa marami, ang mga maliliit na ritual na ito, ang pagmamasahe ng ilang patak sa balat, paghinga ng malalim, at pagpapakalat ng init, ay lumilikha ng mga sandali ng kalmado na nagbabawas ng mga abala sa gabi. Kaya kung ang tulog ay nawala na sa inyo, huwag mawalan ng pag-asa. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano magpahinga. At sa tulong ng sinaunang langis na ito, maaari ninyong muling mabawi ang mga gabing mas tahimik, mas mahaba, at mas nakapagpapagaling. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa kawalan ng tulog. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral kung paano alagaan ang sarili sa mas banayad na paraan at pagtuklas na kahit ang maliliit na gawi ay maaaring magbukas ng pinto sa mas mahusay na pahinga. Habang lumilipas ang mga taon, maraming nakatatanda ang tahimik na natututong mamuhay na may sakit. Ang arthritis sa tuhod o paninigas ng balikat dahil sa pagtanda ng mga kasukasuan ay maaaring magpabigat sa mga simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa maikling hagdanan o pagbubuhat ng grocery bag. Sa Pilipinas, ang maraming taon ng pisikal na pagtatrabaho, pag-upo ng nakakrus ang mga binti o araw-araw na pag-squat ay madalas na nag-iiwan ng pananakit sa ibabang likod at tuhod. Ang mga discomfort na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan. Dahan-dahan nitong ninanakaw ang kumpiyansa, kalayaan, at maging ang kagalakan sa malayang pagkilos. Ang castor oil ay may pangako rin dito. Ang pangunahing compound nito, ang ricinoleic acid, ay napatunayang nakakabawas ng pamamaga at humaharang sa mga signal ng sakit.
Ibig sabihin, hindi lang ito basta kumakapit sa balat. Umaabot ito sa mas malalim, pinapakalma ang mga tahimik na apoy na nagdudulot ng pamamaga at paninigas. Isang siyentipikong pag-aaral noong 2022 ang nagkumpirma na ang castor oil ay nagpababa ng mga inflammatory markers sa katawan na sumusuporta sa kung ano ang tahimik na alam ng mga manggagamot at nakatatanda sa loob ng maraming siglo. Simple lang ang praktikal na paggamit. Painitin ang kaunting purong castor oil hanggang sa ito ay maging banayad na nakapapawi. Pagkatapos, imasahe ito sa masakit na tuhod, balikat o ibabang likod. Kapag nasipsip na, takpan ang lugar ng malambot na tela o tuwalya para manatili ang init at ang langis. Ang pag-iwan dito magdamag ay nagbibigay ng oras sa mga compound na gumana ng dahan-dahan na nagpapaginhawa sa mga kasukasuan habang kayo ay natutulog. Maraming senior ang nagsasabi na mas magaan ang kanilang pakiramdam sa paggising. Mas madaling makabangon mula sa kama nang may kaunting lakas at mas kaunting pag-aalinlangan. Sa Quezon City, isang retiradong guro ang nagbahagi na ang panggabing masahe sa tuhod gamit ang mainit na castor oil ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na bumalik sa kanyang paglalakad sa umaga. Sa Nueva Ecija, isang matandang magsasaka ang nagpaliwanag na ang paglalagay ng oil packs sa kanyang likod ay nagbigay daan sa kanya na yumuko ng mas madali na ginagawang hindi gaanong masakit ang pang-araw-araw na gawain. Ito ay maliliit na tagumpay, ngunit napakalaki ng kahulugan para sa mga dating nakakaramdam na bilanggo ng patuloy na discomfort. Mahalagang tandaan na ang castor oil ay hindi lunas para sa arthritis o malalang sakit, at ang payo ng doktor ay nananatiling mahalaga. Ngunit bilang kasama sa tamang pangangalaga, nag-aalok ito ng isang bagay na mahalaga, isang ligtas at natural na paraan upang aliwin ang mga pagod na kasukasuan at ibalik ang pakiramdam ng kontrol. Kaya't bagamat maaaring magdala ng mga sakit ang pagtanda, hindi ito nangangahulugan ng pagsuko. Sa mga simpleng kasangkapan tulad ng castor oil, tiyaga, at banayad na gawain, maaari kayong magpatuloy sa pag-usad ng mas matatag, mas kalmado, at mas may tiwala sa tahimik na kakayahan ng inyong katawan na maghilom. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang tahimik na napapansin na mas matagal gumaling ang sipon, mas madalas bumalik ang maliliit na impeksyon, at hindi na bumabalik agad ang lakas. Para sa mga senior, maaaring mga hulugan ito ng paulit-ulit na trangkaso na mas mahirap labanan. Ang iba naman ay nagsasabi ng mga panapanahong lagnat o impeksyon sa dibdib na tila mas matigas ang ulo kaysa dati. Ang mga karanasang ito ay maaaring mag-iwan sa mga nakatatanda ng pakiramdam na marupok, na para bang humina na ang depensa ng katawan sa paglipas ng panahon. Nag-aalok ang castor oil ng isang nakakagulat na paraan upang suportahan ang natural na sistema ng depensa ng katawan. Kapag ipinahid sa labas, pinasisigla nito ang lymphatic drainage, ang proseso kung saan inilalabas ng sistema ng paglilinis ng katawan ang mga lason at dumi sa pamamagitan ng lymphatic network. Sa simpleng salita, isipin ninyo ang lymphatic system na parang tubo sa inyong bahay. Ito ay parang paglilinis ng mga baradong tubo upang ang tubig ay dumaloy muli ng maayos. Ang banayad na suportang ito ay tumutulong sa immune system na gawin ang trabaho nito ng mas epektibo. Kapag malayang dumadaloy ang lymph, mas madaling nakakagalaw ang mga white blood cell na nagbabantay laban sa mga impeksyon. Para sa mga senior, maaaring mga hulugan iyon ng mas kaunting sipon sa tag-ulan,
mas mabilis na paggaling mula sa mga panapanahong sakit at isang panibagong pakiramdam ng katatagan. Ibinahagi ng isang lola sa Davao na matapos gumamit ng castor oil packs sa kanyang tiyan ilang gabi bawat linggo, naramdaman niyang mas magaan, hindi na gaanong bloated, at napansin niyang hindi na niya nakukuha ang bawat sipon na dumadaan sa kanilang senior center. Sa Cebu, isang matandang lalaki ang nagpaliwanag kung paano ipinaalala sa kanya ng kanyang regular na pagsasagawa ng mainit na castor oil massage ang mga ritual na natutunan niya noong bata pa siya, at naniniwala siyang pinapanatili siyang malakas sa pabago-bagong panahon. Narito ang isang ligtas na paraan upang subukan ito. Ibabad ang isang maliit na tela sa mainit na castor oil, ilagay ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng tiyan, takpan ito ng tuwalya at magpahinga ng halos 1 oras. Mas gusto ng ilang senior na iwanan ito magdamag para sa mas malalim na epekto. Laging gumamit ng purong cold-pressed oil at pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan. Bagamat hindi mapapalitan ng castor oil ang mga bakuna o medikal na paggamot, maaari itong mag-alok ng karagdagang layer ng natural na suporta para sa mga nakatatanda na nagnanais na makaramdam ng lakas laban sa maliliit ngunit patuloy na hamon sa kalusugan. Ang sinaunang langis na ito ay maaaring magbigay ng parehong ginhawa at pag-asa na nagpapaalala sa atin na kahit may edad na, ang katawan ay maaari pa ring magtanggol at maghilom kapag inalagaan ng matalino. Bukod sa mga kilalang epekto nito sa balat, tulog, at kasukasuan, nag-aalok din ang castor oil ng iba't ibang mas maliliit ngunit makabuluhan pa ring benepisyo para sa mga nakatatanda. Ang paminsan-minsang taghiyawat ay maaaring maging nakakainis at nakakahiya pa nga, lalo na't inaasahan ng karamihan na ang acne ay natatapos pagkatapos ng kabataan. Ang mga anti-inflammatory at antibacterial na katangian ng castor oil ay nagpapakalma sa pamumula, nagbabawas ng pamamaga, at tumutulong sa balat na maghilom ng banayad ng walang matatapang na kemikal. Sa Pilipinas, kung saan madalas na nakakairita sa balat ang alikabok at halumigmig, ang natural na proteksyong ito ay maaaring maging partikular na nakakaginhawa. Sinusuportahan din ng castor oil ang paghilom ng sugat. Maging ang maliliit na hiwa o gasgas na maaaring mas matagal magsara habang tayo ay tumatanda ay nakikinabang sa kakayahan nitong panatilihing mamasa-masa ang tissue at bawasan ang pamamaga. Kinumpirma ng isang pag-aaral na ang mamasa-masang kapaligiran na ito ay naghihikayat sa pagtubo ng bagong malusog na balat at nagpapababa ng panganib ng pagpepeklat. Para sa mga senior na maaaring pakiramdam ay marupok ang kanilang balat, maibabalik nito ang tiwala sa natural na kakayahan ng katawan na maghilom. Isa pang benepisyong madalas makaligtaan ay ang pangangalaga sa labi. Maraming nakatatanda ang nagrereklamo ng mga bitak-bitak na labi tuwing malamig ang panahon o sa mga tuyong klima, at ang mga simpleng balm ay madalas na nagdudulot lamang ng panandaliang ginhawa. Ang castor oil ay mas malalim na tumatagos, nagsisil ng hydration at nag-iiwan sa mga labi na malambot at matatag pagsapit ng umaga. Sa parehong paraan, ang mga pampalusog na fatty acid nito ay tumutulong na maiwasan ang mga stretch mark sa mga panahon ng stress sa balat, tulad ng pagbubuntis o biglaang pagbabago ng timbang, na nagpapakita ng kakayahang magamit nito sa iba't ibang henerasyon. Para sa praktikal na paggamit, maaaring ihalo ang castor oil
sa mga pamilyar na sangkap sa bahay. Ang ilan ay naghahalo ng isang patak sa pulot pukyutan bilang natural na face mask. Ang pagsasama nito sa langis ng niyog ay lumilikha ng isang nakapapawing timpla para sa masahe o pangangalaga sa labi. Ang mga simpleng ritual na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga solusyon ay hindi laging kailangang maging komplikado. Kailangan lang nilang maging tuloy-tuloy. Sa maliliit na hakbang na tulad nito, maaaring makaramdam ng katiyakan ang mga senior na mayroon pa rin silang mga kasangkapan upang aliwin ang kanilang mga katawan, protektahan ang kanilang balat, at alagaan ang isang tahimik na pakiramdam ng kagalingan araw-araw. Pagdating sa castor oil, ang kaligtasan ay kasing halaga ng mga benepisyo para sa mga senior. Ang unang hakbang ay laging isang simpleng pagsubok para sa allergies. Maglagay ng isang maliit na patak sa inyong braso. Maghintay ng dumunto na oras at tingnan kung may reaksyon ang balat. Ang maliit na gawaing ito ay pumipigil sa mas malalaking problema, lalo na para sa mas matandang balat na maaaring mas sensitibo. Ang pagpili ng tamang uri ng langis ay pantay na mahalaga. Hanapin ang cold-pressed organic na castor oil na walang mga additives o artipisyal na pabango. Kung paanong pipiliin ninyo ang mga sariwang gulay sa palengke o maingat na babasahin ang label ng gamot, tinitiyak ng kadalisayan ng langis na natatanggap ng inyong katawan ang mga natural na benepisyo ng walang mga nakatagong panganib. Mahalaga ring paghiwalayin ang panlabas at panloob na paggamit. Ang pagmamasahe ng langis sa balat, anit o kasukasuan ay karaniwang ligtas kapag ginawa ng dahan-dahan, ngunit ang pag-inom nito bilang pampurga ay dapat gawin ng madalang lamang at may gabay ng doktor dahil ang sobrang paggamit ay maaaring magpahina sa natural na ritmo ng bituka. Maraming nakatatanda pa rin ang naaalala ang kutsarang ibinigay ng isang lola maraming taon na ang nakalipas, ngunit ipinapaalala sa atin ng mga doktor ngayon na ang pagiging katamtaman ay susi. Kailangan ng partikular na pag-iingat para sa mga maselang grupo. Ang mga nakatatandang may malalang kondisyon at ang mga babaeng buntis o nagpapasuso ay dapat laging kumuonsulta sa isang pinagkakatiwalaang doktor bago gumamit ng castor oil sa anumang paraan. Ang isang mabilis na pag-uusap sa inyong doktor ay maaaring maiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib at mag-alok ng kapayapaan ng isip. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Ang castor oil ay parang isang pinagkakatiwalaang matandang kaibigan. Ngunit kahit ang mga kaibigan ay nararapat sa paggalang at mga hangganan, gamitin ito ng matalino, dahan-dahan, at sa tamang dami. Kapag sinamahan ng mabuting pagpapasya, maaari itong magdulot ng ginhawa ng walang panganib na nagpapaalala sa inyo na kahit lumipas pa ang mga taon, ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Ang castor oil ay higit pa sa isang lumang lunas sa bahay. Ito ay isang pandaigdigang pamana ng kalusugan na nag-uugnay sa mga sinaunang tradisyon at modernong agham. Para sa ating mga senior, maaaring ibalik nito ang mga alaala ng isang maliit na bote na nakatago sa kabinet ng gamot. Para sa iba, ito ay parang bahagi ng kulturang ipinasa ng tahimik mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngayon, alam natin na ang karunungan sa likod ng mga tradisyong iyon ay sinusuportahan ng pananaliksik na nagpapakita kung paano mapapalusog ng simpleng langis na ito ang balat, mapapatibay ang buhok, mapapaginhawa ang mga kasukasuan,
At mapapakalma pa nga ang mga gabing hindi mapakali. Hindi ito isang milagrosong lunas at hindi nito dapat palitan ang medikal na pangangalaga. Sa halip, isipin ito bilang isang banayad na panggabing ritual, isang maliit na pagkilos ng pag-aalaga sa sarili na nag-iipon sa paglipas ng panahon. Ilang patak lamang bago matulog ay maaaring magpalambot ng balat, magbawas ng discomfort at lumikha ng mga kalmadong senyales na kailangan ng inyong katawan para sa mas mahimbing na tulog. Sa ganitong paraan, ang castor oil ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan, kundi sa pagpili ng ginhawa, dignidad at katatagan habang tayo ay tumatanda. At narito ang isang taos-pusong paalala. Ginugol ninyo ang mga dekada sa pag-aalaga sa inyong pamilya, walang pagod na nagtatrabaho para suportahan ang iba at isinasantabi ang inyong sariling mga pangangailangan. Ngayon, hayaan ninyong alagaan naman ang inyong katawan. Ang isang tahimik na gawi sa gabi, simple ngunit makapangyarihan, ay maaaring magpaalala sa inyo na ang inyong kapakanan ay mahalaga pa rin. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pag-asa. Ang pag-asa na ang ating katawan ay may likas na kakayahang maghilom at ang mga simpleng lunas na ipinamana sa atin ay may dalang kapangyarihan. Huwag nating baliwalain ang karunungan ng nakaraan. Kaya, bakit hindi simulan ngayon? Subukan ang isang maliit na hakbang sa loob ng 7 gabi. Pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong balat, kung paano bumubuti ang inyong pahinga, at kung paano gumagaan ang inyong mga umaga. Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba dahil ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior na naghahanap ng pag-asa. At kung nais nyo pa ng mas maraming natural na health tips na angkop para sa mga nakatatanda, mag-subscribe po kayo. At huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Sama-sama, maaari tayong patuloy na matuto ng mga banayad na paraan upang mamuhay ng maayos. Isang gabi, isang gawi, at isang patak sa bawat pagkakataon.